gabi po, maganda ulit yung message ni Lord sa atin. And the title of God's message tonight is Anything Too Hard for the Lord. Tuwing magbibigay po ako ng message, lagi pong question yan. Amen? Mayroon nga bang mahirap para sa Panginoon? Mayroon nga ba? So, ang ating verse, ang main verse na pag-uusapan natin, kinuha ko po sa Jeremiah chapter 32, verse 27. Wala po tayong Bible reader, no? Sabi diyan, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? So yan po yung ating main verse. Amen? Okay, shall we free first to give honor to the word of God? Can you bow down your head? Yes, Heavenly Father, before we'll continue, Panginoon, to deliver your message, O Ama, dalangin ko, Panginoon, na linisin mo ang aking puso tonight. Saliksikin mo ako, Panginoon. Sanctify me that I may able, O God, to deliver your message to your people, O Lord Jesus. I pray, O Abba, na buksan mo ang puso ng bawat isa, O God. Tanggalin mo ang anumang maghihinder, Panginoon, upang marinig at may sa puso namin, Panginoon, may apply namin sa aming buhay ang lahat ng mensahe mo sa amin sa gabing ito, Panginoong Diyos. I pray, O Abba, Father, na tonight, Panginoon, a blessing will come, will pour out, and will overflow sa iyong mga anak. Ang mga katanungan ng bawat isa ay masasagot tonight, at ang mga hinihiling na healing ng bawat isa ay magagamot tonight, O Lord God. Sabi nga kanina, hindi kami lalabas, Panginoon, na kami ay kulang, kundi lalabas kaming punong-puno ngayong gabing ito, O Lord God. We thank you, I thank you so much, O God, dahil alam ko, Panginoon, that without your mercy, without your grace, O God, hindi ko kayang tumayo sa harapan mo, Panginoong Diyos. I thank you so much for this opportunity, O Lord God, and I pray, Panginoon, that may the words that comes out from my lips, O God, and this meditation of my heart, Panginoon, will be pleasing to your heart, Abba Father. In Jesus' name, my Savior, my Redeemer, my Rock, now and forever. Amen. Amen. So, lahat po tayo is naniniwala, we all agree po na ang ating Panginoon is God Almighty, di ba? Lahat po tayo, naniniwala po tayo ng Panginoon natin is, He is the God Almighty. God is powerful, alam nating lahat yan. Our God is indescribable, sabi nga nila. Walang katulad ang Diyos. Hindi natin pwedeng i-describe ang Panginoon sa atin lang. We cannot fathom yung kapangyarihan ng Diyos. And there's no one like Him. Saliksikin mo man ang buong mundo, walang katulad ang Diyos. Hindi ka makakahanap ng kagaya niya. Ang isang Diyos na nagmahal sa'yo, ang isang Diyos na tumanggap sa'yo, at ang isang Diyos na nagpagaling sa lahat ng karamdaman mo. Amen? Lahat ba tayo ay agree dyan na ang Diyos natin ay ganyan? Amen po? So, lahat ng bagay sa mundo at sa planeta ay ginawa ng Diyos. Alam natin yan. Walang hindi ginawa ang Diyos. Amen? The stars in the universe was created by Him. Kahit yung mga stars na yan. At alam nyo ba, lahat ng bagay na nakikita nyo sa isang salita lang niya is nagkaroon ng creation dito sa madilim na mundong ito. He created the stars. Alam nyo ba gaano kadami ang stars? Approximately, narinig ko lang po ito sa message ni Pastor Bobby noon, approximately po ang stars is 200 billion trillion. Just imagine. Alam nyo yun, 200 billion trillion, di ba? There are 200 billion trillion stars in the Milky Way. Ang nakakapangmangha dyan, He knows bawat pangalan ng star na yon. Di ba? Paano ang Diyos na pinagsisilbihan natin, kahit na ganun, sabihin na natin walang billion trillion stars, alam niya ang pangalan ng bawat star. How about you and me? Ganun kamangha-mangha ang ating Diyos. Amen po? Nothing and nobody are stronger than God. Kahit sino pa. Amen? He is the most powerful being of all time and nothing is too hard for Him. Amen po ba? We all believe na ang Diyos ay walang katulad, pero bakit?
Sa tuwing tayo ay humaharap sa problema, tuwing tayo ay nagkakaroon ng challenges sa buhay, sa tuwing tayo ay nakakaramdam ng suffering sa ating buhay, parang ang hirap paniwalaan na ang lahat ay pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Parang ang hirap-hirap. Dinideclare natin that nothing is too hard to God. Pero when it comes, pag nandyan ka na, nasa harapan mo na yung pagsubok, nasa harap, sa oras ka na nagsasuffer ka na, nakakalimutan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng binanggit kong kapangyarihan niya, nakakalimutan natin. Tama ba? Diba? Ganun tayong mga tao, diba? Nahihirapan tayong paniwalaan kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Basahin nga natin, may reader ba tayo? Pakibasa nga po ang Genesis chapter 18, verse 9 to 11. Mahaba po yan. Genesis 18:9 to 11. Then they said to him, "Where is Sarah, your wife?" And he said, "There in the tent." He said, "I will surely return to you at this time next year. And behold, Sarah your wife will have a son." And Sarah was listening at the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old, advanced in age. Sarah was past childbearing. Yung isa, sumunod na. Sarah laughed. Sarah laughed to herself, saying, "After I have become old, shall I have pleasure, my Lord, being old also?" And the Lord said to Abraham, "Why did Sarah laugh, saying, Shall I indeed bear a child when I am so old? Is anything too difficult for the Lord? At the appointed time I will return to you, at this time next year, and Sarah will have a son." Amen. Thank you, Lord. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, next year, babalik ako at mabubuntis si Sarah. Yun sabi niya. So, ang hirap nga namang paniwalaan sa isang 89 years old. 89 years old na siya eh. Parang, Lord, yung 40 nga, ang hirap mabuntis eh. 89 pa, di ba? So, ganyan tayo eh. Ganyan ang tao eh. Kung siya nga nakagraduate man yan, di nga nakahanap ng trabaho, ako pa. Yung mga ganun tayo eh. Ako nga 40, Lord, 5 years na akong nananalangin, hindi ako mabuntis-buntis. 89 pa, nakakatawa ka naman, Lord. Di ba? Ganon. So, hindi po naniwala si Sarah. Sabi niya, 89, mabubuntis ako. So, nagduda si Sarah sa kapangyarihan ng Diyos. Pinagdudahan niya. He knows, alam ni Sarah gaano ka-powerful ang Panginoon na pinagsisilbihan ng kanyang asawa. Pero pagdating sa pwedeng gawin ng Diyos sa kanya, is ang hirap niyang paniwalaan. Amen po? Ang tanda ko nito, mabubuntis pa ako, nakakatuwa ka naman, Lord. So as we go along reading the book of Genesis po, mababasa natin na dahil ang tingin ni Sarah po is imposible na manganak siya, anong ginawa niya? Inutusan niya po si Abraham, pinatabi niya po si Abraham sa kanyang katulong na si Hagar. Alam nating lahat yan. Sabi niya, sige, tabihan mo si Hagar, total bata-bata si Hagar, for sure mabubuntis yan. Amen? So, anong nangyari? Nabuntis nga ni Abraham si Hagar at nagkaroon sila ng anak, that is Ishmael. Kaya mayroon tayong Arab people that is sa clan o sa tribe po ni Ismael galing yung mga Arab people. Amen? So, despite po of doubting heart of Sarah, God fulfill His promise. Kita niyo ang Diyos? Kahit nagda-doubt tayo minsan, kahit tingin natin minsan is imposible, pinufulfill pa rin niya yung mga pangako niya sa atin. Amen po ba? Though nagkaanak si Hagar at si Abraham, yun nga sabi ko, si Ishmael ang kanilang naanak, God is still fulfill His promise to Abraham, and that is Isaac. You see, kahit na may doubt yung puso mo sometimes, hindi ka bibiguin ng Panginoon kung pinangakuan ka niya. Kung may pangako ka, kung naniniwala ka sa pangako ng Diyos. Amen po? So at the age of 9, sige papalakpangan natin ang Panginoon. At the age of 90 years old, pinanganak ni Sarah si
Isaac. Amen po, nasusundan niyo po? At ang gusto kong tignan niyo po ang Panginoon. Maraming, kung titignan po natin yung ugali natin, mananalangin po tayo sa Panginoon. Nauuna, alam mo yun, advanced thinking tayo lagi, negative naman. Nanalangin ka na, isinuko mo na lahat sa Panginoon. Naniniwala ka kayang gawin ng Panginoon. Ito na nga yun, isang buwan ka nang nananalangin. Ang nangyari, ikaw na ang kumilos. Nag-doubt ka na sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Pero naniniwala ka ba na kahit nag-doubt ka, after a month or mga days, months, weeks, or even sometimes nagtatagal, pinulfill pa rin ng Panginoon yung pangako niya? Di ba? Napakabuti ng Diyos na kasi kahit na most of the time, dudang-duda talaga tayo, hindi tayo naniniwala na makapangyarihan ang Diyos natin, pero lagi pa rin niyang ipinapakita ang kapangyarihan niya sa atin. Amen po? And it happened again, this same scenario, yung spirit of doubt, nandoon na naman, nangyari ulit ito sa Numbers chapter 11, verse 12 to 15 yata, o 18, 12 to 15. Pakibasa na. Did I conceive all these people? Did I give them? Moses heard the people of every family wailing at the entrance to their tents. The Lord became exceedingly angry, and Moses was troubled. He asked the Lord, "Why have you brought this trouble on your servant? What have I done to displease you, that you put the burden of all these people on me?" Did I conceive all these people? Did I give them birth? Why do you tell me to carry them in my arms as a nurse carries an infant, to the land you promised on oath to their ancestors? Where can I get meat for all these people? They keep wailing to me, "Give us meat to eat." I cannot carry all these people by myself. The burden is too heavy for me. If this is how you are going to treat me, please go ahead and kill me. If I have found favor in your eyes, and do not let me face my own ruin. Grabe, no? Habang binabasa ko ito, napapangiti talaga ako. Napapangiti ako talaga. Alam niyo ba na si Moses he is the first pastor in the Bible. Amen? Natawa ako dun sa sinabi niya na kung hindi mo ako tutulungan maayos ang problema ito, sige, patayin mo na lang ako. Pwede ka palang makipag-usap kay Lord ng gano'n. Di ba, pwede ka palang makipag-usap sa kanya ng gano'n. Sabi ko, si Moises, grabe. So nakita niyo, super stressed na siya. Napaka-demanding naman kasi yung mga Israelites, di ba? Ang dami nilang hinihingi. After ibigay ang isang bagay, mayroon na naman silang bagong hinihingi. So hindi natatapos ang mga gusto nila. Napaka-demanding po nila. And this time, gusto nilang kumain ng karne. Gusto nila ng karne, nag-crave kasi sila ng adobong baboy, yan. Nag-crave sila ng sinigang, nag-crave sila ng bulalo, ng steak, ng mga sisig. Kasi nga, lagi na lang mana ang kinakain nila. So, nagwawala na sila, kinakatok nila yung, nagsisigaw sila, kinakatok nila si Moises, na sinasabi nilang, dinala mo kami dito para patayin. Napaka-demanding nila, no? Sabi nila, mas mabuti pa nung nasa Egypt kami, nakakakain kami ng karne, kumakain kami ng prutas, may mga dessert pa kami, pag kumakain pa kami dito, yan lang ang pinapakain mo sa amin araw-araw. So mas mabuti pa na ibalik mo kami doon. So anong sabi ni Moises sa verse 11? Sabi ni Moises, bakit kailangan kong pagdaanan ito, Panginoon? Nakakatuwa si Moises na, minsan tayo ganun, di ba? Pag tayo ay nagkakaroon ng problema na parang ang tagal-tagal ng answer ng Panginoon, parang ang tagal mo nang umiiyak, pero hindi pa rin nasasagot ng Panginoon. Lord, bakit kailangan kong pagdaanan ito? Do I deserve this? Yung mga ano yan, magaling tayo sa do I deserve this? Parang ako no? Kasi lagi kong sinasabi yan, pag ang tagal na yung iyak ko deserve ko ba ito, Panginoon? Parang hindi Di ba? So, pag ganun tayong mga, aminin niyo ako lang ba? Di ba? Lahat tayo halos ganyan, amen? Ganon tayo. Sabi ni Moses, anak ko ba itong mga ito? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Wow, nakita niyo paano siya sumagot sa Panginoon.
Hindi nila ako tinitigilan ng paghingi ng karne. Sana ko kukuha ng karne. Super stress na talaga siya. Kasi nga naman, araw-araw kakatukin siya, araw-araw sisigawan siya. Karne, 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 bulalo, 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 adobo, adobo, di ba? Mababaliw na talaga ang Moises, di ba? So sabi niya, bakit kailangan kong pasanin ang lahat ng problema nila? Mabuti pang mamatay na lang ako. Di ba? Imbes na sasabi ng Moises, Lord, tulungan mo ako. Araw-araw sila nahingi ng adobo, Lord. Sana kukuha na adobo. Patayin mo na lang ako, sabi niya. So, to the highest level na ang stress ni Moises dito. Alam niyo ba na relate ang mga cell group leader, ang mga pastor ng ganyang stress? Relate na relate po kami dyan, sa totoo lang. Maraming mga pastor sa mga cell leaders na paminsan-minsan, pakiramdam nila ganyan. Napaka-demanding kasi ng mga disciples. Diba? Parang pag nag-attend yan ng cell group, parang utang na loob pa ni cell group. Thank you anak ko, naka-ating ka tonight, di ba? Thank you anak, nakapagsimba ka. Ayun, yan ganan, di ba? So napagdadaanan din ng mga lahat na yata ng klase ng advices, ibibigay mo sa disciple, pero pabalik-balik pa rin sa ginagawa niya. So, hinapagdadaanan po ng mga cell leaders yan at ng mga pastors yung mga nirarant ni Moises, di ba? Minsan nasasabi ng cell leader mo, ako naririnig ko yan sometimes sa anak ko. Bakit kailangan kong pagdaanan ito, Mi? Di ba? At naririnig ko rin yan sa mga primary ko. Mi, ang tigas-tigas ng ulo niya. Hindi ko na naman gagawin ko sa kanya. Grabe, Mi, parang gusto ko na... Di ba? Paulit-ulit kong naririnig yan, yung sinasabi nilang, gusto ko nang bumitaw, Mi, ayaw ko na. Do I deserve this? Paulit-ulit nila kaming saktan, di ba? Ganyan tayo, di ba? Sa anong sagot ni Lord kay Moises? Sige, tignan natin. Sabi ni Lord, sige, bibigyan ko sila ng karne. Bibigyan ko kayo ng bulalo, ng steak, ng sinigang, kahit na sabi niya, hindi lang pang isang araw ang ibibigay ko sa iyo, sabi ng Lord. Hindi lang pang isang linggo. Pakibasa nga natin. Numbers 11:20. But for a whole month, until it comes out of your nostrils and becomes loathsome to you. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng karne, hindi lang pang isang linggo. Gagawin kong isang buwan. Yung gagawin kong isang buwan yung supply na karne. Sabi niya dyan, hindi ako. Diba? Lord, some to you. Sabi niya, hanggang masukan na sila. Grabe, galing si Lord. So, totoong sinabi ni Lord ko, yan nasa verse. Sabi niya, bibigyan ko sila hanggang sa masukan na sila. Diba? So, sabi niya, yun nga. Okay, natawa ako. Kaya wag niyo ginagalit ang Panginoon. Huwag niyo pong iniinis talaga ang Panginoon. Baka mabigla kayo sa pwedeng gawin ng Panginoon. Amen? Sa anong isinagot ni Moises sa sinabi ni Lord? Napakakainin niya sila ng isang buwang karne. Anong sabi niya? Anong sabi niya? But Moses responded to the Lord, there are 600,000 foot soldiers here with me, and yet you say, I will give them meat for a whole month. Even if we butchered all the flocks and herds, would that satisfy them? Even if we caught all the fish in the sea, would that be enough? Amen. Natatawa ako sa kay Moises. Sabi niya, Aba Lord, nakakalimutan mo ba 600,000 ang taong kakain ng karne for 1 month? Sige nga Lord, patayin natin lahat ng hayop. Kulang. Ubusin natin ang laman ng dagat. Kulang. Nakakainin ng 600,000. Diba? Saan ako kukuha? Saan ka kukuha, Lord? Ng 600,000, ng karne. Saan ka kukuha, Lord? Nang ipapakain mo sa 600,000 na mga seafoods. Kahit na patayin ko pa lahat itong mga hayop dito, kulang, Lord, sabi niya sa Panginoon. Anong sinagot ng Panginoon sa verse 23? The Lord answered Moses, is the Lord's arm too short? Now you will see whether or not what I say will come true for you. Amen! Amen! Palakpakan niya ang Diyos! Amen! Sabi ng Panginoon, maiksi ba ang aking kamay? Hindi ko ba kayang gawin yan? Ayan tayo eh.
Ang liit ng tingin natin sa Panginoon. Yun lang, create niyang trillion of stars. May makakagawa ba nun? Nang alam niya, kahit na siguro isang pangalan, di natin alam eh. Siya alam niya lahat. Pero kung hamunin natin siya, kaya mo bang pakainin yung pamilya ko, Lord? 24 kaming magkakapatid. Di ba? Ang liit ng tang natin sa Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon, bakit? Maikli ba ang aking kamay? Ipapakita ko sa iyo. Amen? Mayroon ba akong hindi kayang gawin? Ngayon din, sabi niya, ipapakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Amen po? So, napahiya siya. Ganyan po tayo mga anak. We are like Moses all the time. Aminin natin. Alam ni Moises that God, yung Diyos na pinagsisilbihan niya is a God of miracle. Alam niya yon. Oftentimes po, we are like Moises, we forget. Nakakalimutan natin that the God we serve is a limitless God. He is a limitless God. He is an infinite God. He can and He is able. Amen po? Moses forget lahat ng miracle na ginawa ng Panginoon nung tinakas niya yung mga Israelites sa Egypt, di ba? Ano pa yung isang ginawa ng Panginoon na pinakamalaking miracle na ginawa na? He parted the Red Sea. Just imagine, 600,000 na mga tao ang dumaan doon. Hindi naman pagdaan ng mga tao, parang siyempre, ang tagal na nakabuka ang tawag nito, ang dagat, at nagawa ng Diyos yun. Pero, pagkain lang, adobong baboy, sinigang na baboy, question ni Moises. Nakaka-relate ba tayo? Diba? Nabuhay ka nga noon eh. Diba? Nung ikaw ay dumadaan sa pagsubok, ayan ka pa nga, nandiyan ka pa rin hanggang ngayon. Ngayon may hinaharap ka ulit, tatanungin mo, magdadoubt ka sa kakayahan ng Diyos. Amen po? Ganyan po tayo, madali po tayong makakalimot. Lahat po tayo ay, tatandaan nyo, lahat po tayo ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Magkakaiba ng level yan, alam natin yan. At alam ko walang taong hindi dumadaan dyan. Sabi nga ni Pastor Bobby, kung hindi ka dumadaan ng problema, may problema ka. Ibig sabihin, kukunin ka na talaga ni Lord, perfect ka na eh. Di ba? Di ba? So lahat po tayo is dumadaan sa challenges ng buhay. Wala pong exempted dyan. Kung nakakaranas ka ng sakit, feeling mo ay hindi ka nagagaling. Kung nawalan ka ng trabaho, na feeling mo, ang tagal-tagal mo nang nag-aantay, ang tagal-tagal mo nang nananalangin, ang tagal-tagal mo nang inaasam yung promotion kung nagtatrabaho ka, pero wala pa rin nangyayari. Iniwan ka ng asawa mo, kahit na anong gawin mo, hindi siya naging masaya sa'yo. So feeling mo, hindi mo na maaayos yung pamilya mo. Kung nakakaranas ka ng financial difficulties po, ang tanong ko dyan, how are you going to react to your situation? Kasi importante yun eh. Hindi po imposible na may nararanasan kayo financial difficulties now. Hindi po imposible na mayroon kang emotional problem now. Ang tanong dito is, how are you going to react sa situation na mayroon ka ngayon? Is it fear or faith? Yan ba ay fear or faith ang nararamdaman mo? Tandaan na po natin mga anak, pag tayo po ay nasa gitna ng challenges, your reaction is matters. Pag ikaw ay humaharap sa isang pagsubok, kung ikaw ay nasasaktan, kung ikaw ay iniwan, kung ikaw ay may masyadong down, napakahalaga po yung reaction natin. Napakahalaga po kung paano natin haharapin yun. Amen? Kasi pag may faith ka sa comfortable sitwasyon, halimbawa maayos ang buhay mo, maayos ang trabaho mo, wala kang problema, may faith ka, it's normal. Pero hindi yun eh. Kapag ikaw ay humaharap sa problema, doon po natitest ang ating faith. Amen po? Doon mo malalaman yung sinasabi mong faith. Doon mo palang malalaman. At alam natin lahat, pag tayo humaharap sa challenges ng buhay, alam natin lahat, active na active po si Taning dyan. Grabe po, ang si Taning po, pag ikaw po ay
Pag alam ni Taning na ang faith mo is naka-anchor yan kay Jesus, hindi kanya masyadong guguluhin kasi alam niya parang mahirap ito. Pero pag alam niya, pag ang faith mo is shaky pa, yung kumbaga malabnaw pa, hindi pa malalim, hindi ka tatandanan ni Taning, nakita natin sa encounter yan. Hindi basta-basta aalis yan. Di ba? At sa tuwing may problema ka at nakikita niya, tandaan niyo po si Taning po, isang bagay ang hindi kayang malaman ni Taning, hindi kayang gawin ni Taning sa atin. Ang Panginoon, iniisip mo palang alam na niya. Ang Taning, hindi niya alam ang laman ng isip mo. Unless hindi niya nakikita yung reaction mo. Kaya nga importante yung reaction. Importante yung declaration. Hindi ko na kaya ito. Hindi niya kaya. Yun nga, halika nga. Pupuntahan ka ni Taning. Kaya nga napaka-importante na kahit na anong pinagdadaanan natin, we must declare yung goodness pa rin ng Panginoon. Katulad ng lagi nating naririnig, kumusta ka? Payaman ng payaman. It's good, di ba? Paano yung mayaman? Wala namang pinambayad dito sa bahay kanina, nakita ko eh. Sabi ni Taning, kasi nga, di ba, nalaman natin sa EGR na bawat isa sa atin, may Taning na nakasunod dyan. Kita ko kanina, sinisingil ito, wala namang pinambayad. Tapos sasabihin niya, payaman ng payaman. Ni Taning, papalapit pa lang, parating pa lang. Amen? So, anong gagawin ni Taning? Anong gagawin ni Taning? He will discourage you. Lalo na pag leader ka ng simbahan, tandaan niyo po, may dalawang boses kang maririnig sa buhay na ito. May dalawang boses po that it will echo into your minds in the midst of difficulties. Yan, ang una po dyan ay ang boses ni Taning. Sige nga kung anak ka ng Diyos. Ayan, si Taning isa lang naman ang tragedy niya, ang strategy niyan. Isa lang, sige nga kung anak ka ng Diyos. Yan, galing na, pag nakaramdam ka na ng ganyan, anak nga ba ako ng Diyos? Boses ni Taning yun, anak. Boses ni Taning yun, anak nga ba ako ng Diyos? Lord, hindi ko deserve. Boses ulit ni Taning yan. Amen? Pero kung ang sinasabi ng puso mo, Lord, kahit na anong pagsubok ang darating, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Hindi mo ako pababayaan, Lord, di ba? Boses ng Panginoon yon. Amen? Kaya dapat alam natin yung mga sinasabi. Kasi pag tayo po is humaharap sa problema, dalawang boses po. At minsan hindi natin naririnig ang boses ng Panginoon. Why? Kasi mas malakas ang boses ng nakapaligid sa iyo na ginagamit ni Taning. Punta ka sa bar, di ba ang lakas? Narinig mo pa ba ang boses ng Panginoon? Hindi na. Amen? Pag nakinig ka ng mga worldly song, kasi iniwang ka ng boyfriend mo, di ba? Sabi nga ni Dayan noon, nagtataas ka ng kamay niya, I give you my heart, I give you my soul. Pero ang iniisip mo naman yung boyfriend mong umalis, iniwang ka. Oh, di ba? Pataas-taas ka, I give you my heart, I give you my soul. Pero ang sinasabi mo, yung boyfriend mo naman pala. Amen? So, we must be very sensitive. Sensitive tayo dapat. Ano ba ang boses na pumapasok sa'yo? Amen po? Ito ba ay boses ng Diyos na pinagsisilbihan ko? Kasi sasabihin ni Taning, anak, sasabihin ni Taning, hindi mo deserve yan. Kasi, di ba, nagtatights ka. Ang aga-aga mo sa simbahan, hindi mo deserve yan. Lahat yan maririnig mo. For sure, maririnig mo. Amen? At you will also hear a still voice from God. Anak, andito ako. Magtiwala ka sa akin. Amen po? Are you still going to trust me, anak, kahit na ganyan na ang pinagdadaanan mo? Amen? Tandaan niyo po, si Taning po, mayroon siyang isang pwedeng gawin sa buhay mo na pwede mong ikasira. And that is temptation po. Temptation is designed to destroy you. Gagawin niya ang lahat para matempt ka. Halimbawa, nangangailangan ka ng pera. Halimbawa, iniwang ka ng boyfriend mo, iniwang ka ng asawa mo or boyfriend mo, maglalagay ng something, someone si Taning, na kagaya ng pagkatao ng lalaking nanakit sa'yo, di ba? So, parang ang bait mo naman, Lord, pinakita mo ka agad sa akin yung kapalit. Hindi mo alam, temptation ni Taning yon. Wala ka ng trabaho matagal na panahon. Tapos kailangan mong pera. Dumating ngayon si 5'6", di ba? Si Judith.
Dumating si Judith, di ba? So yun ang lulubog ka ni Taning. So yun ang pwedeng gawin ni Taning sa buhay mo to tempt you. Kaya nga temptation is designed to destroy you. Amen? Pero ano yung pwedeng gawin ng Panginoon sa'yo? Ano yung pwedeng gawin ng Panginoon na ikakaayos ng buhay mo? Ano? Test you. Test is designed to restore you. Amen? So whenever you are facing trials, kailangan po yung reaction mo ay maayos. Kailangan po firm ka. Amen? Fear or faith. Sabi nga sa scripture, without faith, is impossible to please God. Amen po? So darating sa buhay po natin na tayo po ay haharap sa matinding pagsubok ng buhay. Hindi lang isang beses mangyayari yan. Minsan nga sunod-sunod pa eh. 'Di ba? Hindi mo alam saan nanggagaling. Lord, kailan ba matatapos ito? Amen? At hindi maiwasan yan hanggat nandito po tayo sa mundong ito. Kasama na po, it's a part of our life. Amen? Hanggat si Taning po ang naghahari sa mundong ito, paulit-ulit po tayong daraan ng mga difficulties. Pero huwag kang panghinaan, anak, pass the test. Bakit po tayo paulit-ulit sa ganong sitwasyon? Bumabalik at bumabalik yung problemang the same at the same. Kasi hindi mo na ipasa nung una. Amen? Ang kahinaan mo, babae. Ngayon, babae na naman. Hindi mo na kasi pinasa nung una. Amen? Ang kahinaan mo, yung pag nagalit ka, nagmumura ka, hindi mo pa rin ipasa. So, bibigyan at bibigyan ka ni Taning ng at tinitignan, inaalaw lahat ng Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi sa mga taong kausap ko, bakit mami pinagdaanan ko na ito noon eh? Nangyari na naman. Hindi mo na ipasa yung test dati. Pass the test. Para mag-level up ka. Wala na, natapos ko na yan, Taning. Tapos na ako dyan. Para kung may darating man, may temptation man, may mang ilalagay na naman si Taning, naipasa ko na yan. Di ba? So dapat po, pag tayo po ay dumabraan ng kaya napaka-importante po na ipilitin mo by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, ipapasa ko, i-overcome ko ang pagsubok na ito. Amen? Amen po? Sabi ko dito, God has the power to heal you. God has the power. God has the power to restore you. God has the power to redeem you. And God has the power to bless you. But the question is, do you have the faith to believe? Naniniwala ka ba na pwedeng gawin ng Panginoon yan? Lagi nating naririnig kay Pastor Bobby po every time na nagkakaroon tayo ng problema po. Lagi nating naririnig noon mga panahong yan. Lagi niyang sinasabi na ang problema po is vitamins natin yan. Katulad po yan ng pag na-overcome mo kasi ang isang problema, amen, may darating ulit na problema. Pero mas magaan na. Mas lalo kang tumitibay, mas lalo kang lumalakas pag na-overcome mo ang isang problemang dumating. Dati, everyday battery ka lang, di ba? Ngayon, energizer ka na. Di ba? Mas malakas ka na. Amen? Ang problema po, tandaan po natin, ang problema po is cleansing yan. Huwag po nating isipin na ang problema is punishment ng Panginoon. Bakit kailangan kong maranasan ito? Huwag mong kini-question ang Panginoon dyan. Dahil ang problema, dumarating sa'yo for you to detox, para mag-cleansing ka, di ba? Tandaan po ninyo, every difficulties po ng buhay, every problem po is an opportunity to grow. Amen? Every pain, every challenges po is opportunity yan para mag-cleansing tayo. Amen? Di ba nga ang taong nag-cleansing, ang taong nag-detox is lumalakas, lumilinis yung espiritu niya. Lumilinis yung espiritu, yung katawan niya, the same sa ating spiritual. Darating man yung problema, magkakaroon ka man ng mga difficulties sa buhay, sipin mo lang, vitamins ko ito, cleansing ko ito, detox ito. Hindi mo namamalayan, mas malakas ka na pala sa dati. Amen po? At saka alam nyo ba, na pag ikaw ay nasa problema, doon mo makikilala. Kaya nga, ako po, pag ako ay nananalangin, lagi kong sinasabi, I thank you, God. I thank you, Abba Father, for all the answered prayer.
I thank you even the unanswered prayer. I thank you for all the trials. Because through that, nalalaman ko na without you, I can do nothing. Nalalaman ko gaano kalaki ang grace mo sa akin. So I thank you so much sa mga pain, sa mga struggles, sa suffering na pinagdadaanan ko. I thank you, Lord. Lagi kong sinasabi yun pag nananalangin ako. Kasi doon ko nalalaman, wow, grabe na ipasa ko na pala yun. Grabe yung love sa akin ng Panginoon. Mas malakas na ako kasi pinagdaanan ko na yan dati. Amen po? So maraming mga tao dyan po na at doon mo, pag ikaw ay nasa problema po, doon mo makikilala ang tunay na taong, tunay na kaibigan mo. Kasi maraming tao dyan, maraming kaibigan kung okay ka lang. Pero pag ikaw ay humaharap sa problema, makikinig lang yan na isang beses, pero wala nang pangalawang beses yan, pangatlong beses yan. So doon mo malalaman kung sino ba yung mga taong nilalapitan mo para magbigay ng lakas sa'yo spiritual. Amen? Doon mo makikita yung taong inilagay ng Panginoon sa'yo para makasama mo talaga. Amen? Every brokenness po na nararanasan natin is an opportunity para makita mo yung value mo, yung worth mo bilang anak ng Diyos. Amen po ba? So every time na nakakaramdam ka ng doubt sa Panginoon, every time na nararamdam mong parang hindi naman nakikinig ang Diyos sa akin, parang wala namang nangyayari sa mga prayers ko, sa mga ginagawa ko, parang wala naman, parang ang layo-layo ng Panginoon sa atin. So every time na nakakaramdam ka ng ganyan, think of those trials na naipasa mo na. Think of Jesus and think of His promises sa iyo. Ang dami pong promises ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng Panginoon dito, you see, God promised never fail. Sabi po sa Joshua, pakibasa ng anak. Joshua 21 verse 45. Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. You see? Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Yung mga Israelites na nagbibigay ng sakit ng ulo na laging sinusugatan ang puso niya. Pero wala kahit isa na fail doon. Lahat pinulfill ng Diyos. What about you and me? So lagi mo pong tatandaan yan. That God promise never fail. Kung feeling mo is hindi naririnig ng Panginoon yung mga panalangin mo sa Kanya, isipin mo yan. Kahit isa, wala pong kinalimutan ang Panginoon sa Kanyang mga pangako. Amen? And number 2, sabi niya, God is faithful. Hebrews 10 verse 23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Amen. So lagi mong ilagay, picturean mo yan, i-screenshot mo yan. Every time na nagkakaroon ka ng doubt, every time na humaharap ka ng problema, yan ang babasahin mo. Yan ang i-meditate mo. Dahil salita ng Diyos yan. Hindi yan galing sa akin, galing sa Bible yan. So ibig sabihin, lahat yan ay totoo. Amen po? He is faithful sa kanyang mga pangako. And then number 3, ano sabi niya? God will strengthen and help me. Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Nakita nyo, sabi niya, pag ikaw ay nakakaramdam ng takot, pag feeling mo is ang layo-layo ng Diyos sa'yo, or feeling mo is nag-iisa ka, ano sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot, for I am with you. Kasama mo ako, anak. Do not dismayed. I will strengthen you. Ako po, lagi kong sinasabi sa Panginoon na, Lord, patawarin mo ako kasi parang everyday na lang ng buhay ko, hinihingi ko yung strength. Parang everyday na lang ng buhay ko, lagi kong sinasabi na, Lord, parang, kasi for me, I can't breathe, I can't do anything.
without Him to give me the strength. Parang wala akong magagawa. So every day po, tawag nito, umaasa po ako sa strength na binibigay niya sa akin. Yun lamang po. So dapat po, yung puso natin, dapat ilagay natin na wala po tayong magagawa pag wala siya sa atin. Sabi niya, I will uphold you with my righteous right hand. Hindi kita pababayaan, anak. And ang sunod, anong sabi niya? God will fill me to overflowing with hope. Romans chapter 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. With the power of the Holy Spirit. Amen. So dapat po ina-acknowledge natin yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay natin. Amen. So whatever you are facing now, ano man yung bagay na hinaharap mo natin ngayon, trust Him now. Amen? Gaano man kataas ang bundok na kailangan mong akyatin, anak, i-consider mo the majesty of God, the limitless power of God. Ang sabi ko dito, there is no promise too hard for God to fulfill. Tandaan po natin yan. There is no problem too big for God to solve. Amen? There is no prayer too hard for God to answer. There is no person too hard for God to save. Ganyan pong ating Diyos. Tatagalogin ko pa ba or naintindihan nyo na? Sige, palakpakan natin ang Diyos para namang ang hina natin eh. So, every time po na humaharap ka sa problema, tandaan mo, nothing is too hard to God. Amen? Wala pong problema kahit ang buong mundo pa yan. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Amen po? And there's no person. Tandaan mo, pag ikaw nag-share ng Word of God, tatandaan mo, there's no person too hard for God to save. Tayo nga noon, di ba? Ang tigas-tigas ng puso natin. Here we are now, kinilala, tinanggap natin ang Diyos. Amen? That is our sovereign God. And there's no one like Him. Kahit saan ka pumunta sa buong mundo, ang mga bagay na maaring mahirap sa atin at imposible ay hindi imposible sa Panginoon. The Lord is omniscient po, omnipotent, and omnipresent po. Ibig sabihin, He is all-powerful. Powerful po ang Panginoon. Everything that happens in our life is not allowed without God permission. Kung ikaw man ay umaharap ng problema noong nakaraang buwan, ngayon umarap ka na naman, huwag kang mag-alala. It is always allowed by God. Anak ka niya eh. Sabi nga sa Romans 8:28, anong sabi niya? For we know that in all things, God works for the good of those who love Him, Amen. who have been called according to His purpose. Amen po. So even the bad things that happen in our lives, there is a purpose of that. Amen po? God works all things out for our good even if we don't understand at the time. Amen po? So nothing is too hard to God. Ang gagawin mo lang, anak, fight the good fight of faith. Andyan ka na eh. Huwag kang sumuko. Di ba? Laban lang kay Kristo. Lagi nating naririnig, laban lang kay Kristo. Amen? Ngayon ka pa ba susuko? Ang layo na ng narating mo. Lagi niyong naririnig sa akin, malayo na. Pero malayo pa. Anak, huwag kang sumuko. Ano man ang problema na yung pagdadaanan, nandiyan ka na. Malayo na ang narating mo. Amen po? At tatandaan po ninyo, ano man po yung nararanasan mo while serving Him, ano man yung pain, ano man yung trial, that is nothing compare po sa pangako ng Diyos sa atin. Anong sabi niya sa 1 Corinthians? Even bad things that happen in our lives has a purpose. No. Ayan na. Yan. No eye has seen, no ear heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who loved Him. Amen. Amen. So may natutunan ba ganun lang kaiksi ng ating message? Kasi sabi nila, iiksihin daw. May natutunan ba kayo? Amen. So anong gagawin mo pag ikaw ay dadaan ulit ng problema?
Nothing is too hard to you, Lord. I believe in you. Naniniwala ako. Kasi po, iniksian ko lang talaga kasi ang sabi nila, nung nag-meeting po ang mga primary, kailangan daw matuto na kaming magpaiksi ng aming message. So, sinamarize ko, kinompress ko ng pagkatudo-todo para po, kasi baka hindi na ako makaulit dito next time. Pero I hope and I pray na mayroon kayong natutunan. May natutunan ba? Amen. Maia-apply ba sa buhay natin? Huwag namang pagkarinig niyo is nakalimutan nyo na bukas. Mga anak, hindi po madali ang gumawa ng message. We're praying for it. Kami po is nananalangin na ibigay sa amin ang revelation galing sa Panginoon. Ginagawa namin ito para sa inyo. At ang Panginoon, idinadaan niya ang mensahe niya sa amin lamang. Kami daluyan lamang. So God wants us, tayong lahat, na lahat ng mensahe na ating naririnig is magkaroon ng kabuluhan sa ating buhay. Kailangan dapat na itatanim ito sa pinakamatabang bahagi ng ating puso para hindi masayang. Amen po? So before po, I will close this message. Gusto ko pong kunin yung pagkakataon na ito upang sabihin sa inyo na this will be the last time for me to stand here in the pulpit. Kasi po is uuwi na po ako. Uuwi na po ako and syempre babalik ako. In Jesus' name, I don't know when, I will trust God na makabalik pa ako within 6 months. Nasa Panginoon po yun, kung ano yung will ng God sa akin. But of course, I will love to come back. I love to come back. Gusto ko kayong makasama at gusto kong nandito sa simbahan. Of course, kasi nandito ang aking mag-ama. Sabi nga, dapat ang isang pamilya magkasama sa pagsisilbi ng Panginoon. But then po, kailangan ko pong umuwi kasi may simbahan din tayo doon na kailangan kong puntahan. And I really pray na within 6 months, makakabalik po ako. Please, keep me on your prayer. And I would like this opportunity, na gamitin itong opportunity to thank you everyone. Salamat mga anak. Thank you for thank you for allowing me here to be your pastora, to be your mommy. I will miss you all. Mamimiss ko kayong lahat. And really, it's not easy for me na kami ay magkahiwalay nila pastor. But, kasi, yun ang ng Panginoon. Marami pang aayusin. Amen? So, hopefully, in Jesus' name, makakabalik ako within 6 months. And please keep me on prayer. Sabi ko kasi nyo kanina, na naway maging malakas pa rin ang katawan ko at makakayanan ko pa rin bumalik. Amen po? And I thank you everyone. Huwag niyo pong iiwanan ang LRC. And I pray na sa pagbalik ko po is doble na po ang bilang natin. Hindi na lang dyan, kundi puno na rin dito. I thank you. Lahat po kayo is mamimiss ko at magpapasalamat ako sa kabutihang pinakita nyo sa akin, yung pag-welcome nyo from the time na ako'y dumating dito. Grabe yung warm welcome nyo sa akin, yung pagmamahal nyo sa akin. I appreciate all those pinakita nyo sa akin. I appreciated them all po. Sobra ko pong na-appreciate and I feel loved. I feel special po sa LRC family ko. And lagi ko pong pinagmamalaki ang simbahan na ito kahit saan ako pumunta. Kahit nasa Davao ako, pinagmamalaki ko po kayo doon. And I pray, Panginoon, I pray na patuloy ang pagkakaisa ng puso ninyo. As we serve one God, kailangan po iisa yung tibok ng puso natin, iisa yung espiritu natin. I rebuke na walang unsubmissive heart. I rebuke na walang rebellious heart dito. I rebuke the rebellious heart. I rebuke the unsubmissive heart. And I pray na itong simbahang ito ay pagbubuklo din ng Panginoon ng pagkakaisa at pagmamahalan. Amen? So God bless us all. May I... Okay. So, si Pastora Grace po kasi naka-visit visa, no? Pero siya yung nagpapatakbo ng
LRC Davao, sinasamahan niya yung pastora natin doon. Okay? Now, gusto ko lang pong bigyan ng konting conclusion yung itinuro niya. May natutunan ba tayo? Tayo po ba'y na-bless? Okay, worship team punta kayo rito. Okay, so ito po yung gusto ko sabihin. Anong title noon? Sino makakapag-sabi yung title? Nothing is too hard for God. Okay? Nothing is too hard for God. Now, listen to me carefully. Kukonclude ko lang habang umakit yung music team dito. Okay? Ang pagtitiwala po sa Diyos is nabibuild up kasi lagi mo naririnig yung salita ng Diyos. Okay? Sabi, faith comes from hearing and hearing and hearing the Word of God. So, importante po, gaya na sabi ko kanina, na yung salita ng Diyos nababasa natin. Kasi yun yung promises niya. More than 8,000 promises. Around 8,000 promises ang nakasulat sa Bible. So, kung nababasa natin yun na nababasa, tumatatag yung faith mo. Tama? Na kahit anong mangyari sa buhay mo, kaya mong panghawakan dahil alam mo na may Diyos ka. Are you there? Narinig niyo po ako now. Tingnan niyo po, bigyan ko kayo ng illustration. Quickly lang. Kapag meron akong bote ng tubig, ito, sineshake ko yung bote ng tubig. Sinake ko na shake. Tapos binuksan ko, ininom ko. Then meron pa ako isa, bote ng Coke. Sinake ko na sinake. Ano mangyari pag binuksan mo? Ha? Sasabog. Pero yung tubig, kahit na i-shake mo, pag binuksan mo, okay lang. Tama? Now, anong point ko roon? Kasi po ganito, pag dumadaan tayo ng pagsubok, there is something inside of you na pumuputok. Kagaya ng Coke. Tama? So yung tubig, i-shake mo nang i-shake yan, kahit na anong testing, kahit na anong problema padaanin mo dyan. Ito yung nananampalataya at may tiwala sa Diyos. Tama? Kasi kahit na i-shake mo na i-shake yan, pag binuksan mo siya, wala lang, okay lang. Pero yung bote na soft drinks, especially Coke, kapag sinake mo na sinake, pag inopen mo siya, aapaw sa sabog. Amen? So pareho naman sila sinake. Tama? So yung pagsubok mo, yung pagsubok ko, pare-parehas lang yan, dadaan tayo sa lahat. Wala po exemption. So depende sa tao, amen, 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 amen po ba? So depende sa tao, how you will handle it. Amen? It's not the problem, it's yours, it's your heart. Paano mo i-handle yung problema? Kaya nga po, lagi natin sinasabi na dito po sa simbahang ito, wala pong relihiyon. Meron tayo relasyon. At ang relasyon po, two-way. Amen? Hindi mo pwedeng ang Diyos lang nagmamahal sa'yo. There is no doubt, mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. So, relationship will start, listen, when you love Him back. Tama? So, ang relasyon, magsisimula kapag mahal mo ng Diyos. So, paano magsisimula at paano mo mararamdaman na mahal mo ang Diyos? Mararamdaman mo yun kasi ang service natin Friday, Miyerkules pa lang, excited ka na. Amen? Miyerkules pa lang, pinaplansya mo na yung damit mo para sa Biyernes. Yon ang pagmamahal. Tama? Hindi ka tinatamad. Hindi yung may service ng Biyernes, nagdadalawang isip ka pa kung pupunta ka o hindi. Kapag naramdaman mo sa sarili mo na excited ka palagi sa gawain, anumang gawain, prayer meeting, cell group, church, nagbabasa ka, then doon mo mararamdaman na mahal mo na ang Diyos. At yun po yung importante. Amen?